of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. Worthy, you're worthy, you are so worthy, 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 worthy of all glory, faith
Diyos ay nakadepende sa pangako niya sa iyo. Gusto niyo magtagumpay ang inyong mga anak? Simple lang. Maglingkod kayo sa Panginoon na hindi yan trabaho. Maglingkod kayo sa Panginoon, hindi yan duty. Maglingkod kayo sa Panginoon dahil buhay nyo, hininga nyo. Pagkakataon nyo yan, ng reward na yan ay inyong ma-enjoy. People need the Lord. Madilim na kahapon, nangusap kang may kaliwanagan, may damay na masam. Mundo man ay mag-iwan, ako'y di mo pababayaan, magpagkailanman. Isipin man ang kalawakan, di ka kayang hawakan. Pinili mo ako, tahanan mo. Ako'y sumasamba ng buong buhay ko. Ang puso ko'y naging dambana mo. Wala nang iba, O Diyos, sa buhay. Ako'y sumasamba O Diyos, sa buhay. Tunay ka at totoo, di nagbabago. Kakilala ka dito sa buhay ko, sa presensya mo, naging tunay ka at totoo, di nagbabago. Dakila ka dito sa buhay ko, sa presensya mo, naging buong pagkatao ko. Ako'y sumasamba sa'yo ng buong buhay ko. Ang puso ko'y naging dambana mo. Wala nang iba, O Diyos, sa buhay. Ako'y sumasamba sa'yo ng buong buhay ko. Ang puso ko'y naging dambana mo. Wala nang iba, O Diyos, sa buhay.
ng iba, O Diyos, sa buhay ko. Kaya wala pong nanampalataya, nanumbalik sa Panginoon na hindi niya inaabot at di niya binabago. Lahat po ng mga naniniwala ang totoo, nagsising totoo, ay talaga naman iba ang pagtingin ng Diyos sa atin. Kaya nga ang sino mang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Binubuksan talaga ng Panginoon ang kanyang mga mata. Ang mga mata ng taong naniniwala, binubuksan talaga unang-una ang paningin at pandinig. Binubuksan talaga ang pandinig at paningin. At talaga naman yung inner man, yung pagkataong panloob ay talagang tiyak na babaguhin ng Panginoon. Kaya wala pong nanalig na nampalataya na naniniwala sa Diyos na di binabago ang lahat ng aspeto. Binabago ang katatayuan sa spirit, binubuksan ng Panginoon ang katatayuan sa kanyang isip, no? Binabago yan, binubuksan ng pangunawa. Kaya napakahalaga ang tamang tao sa tamang mensahe at sa tamang oras at panahon at sa tamang lugar. Itutugma ka talaga ng Panginoon. Dadalhin talaga ng Panginoon sa buhay mo ang tamang contact point. May contact point talaga ang Diyos dito sa lupa. Kaya nga po, napakahalaga ang contact point. Napakahalaga niyan. Kaya nakita nyo, may isang taong nagbago dahil di siya inaring marumi at di siya pinandirihan. Kasi may mga tao talaga na may binigyan ng napakalalim na grasya na nakikita nila ang nakita ng Diyos sa kanila. Alam mo, we value people the way that God value them. That's the reason, no, Charito, bakit ka niyakap ni Pastora Mayet? Because Pastora Mayet saw how God value you. No, makikita mo kung paano kang pinahalagahan ng Diyos. Ganyan katindi ang mata ng Panginoon na nilagay sa buhay ng tao. Kaya napakahalaga mga ka-DLS, mga ka-abangers, kayong mga nakikinig. Huwag nyo pong alisin sa buhay nyo ang taong nagsasalita sa buhay nyo. Kaya mayroong salitang igalang mo ang iyong ama't ina. Kasi ito yung unang utos na may kalakip na pangako. At pangako ay giginhawa ka. At ang pangako ay lalawig ang buhay mo dito sa lupa. Di nyo po mapasubalian yan kasi Diyos nagsabi niyan. Diyos ang nagsalita niyan. Diyos ang may utos niyan. Na nilagay sa buhay ng isang contact point. Nilagay sa buhay ng isang tao. Kaya pag ito, naintindihan mo, ikaw na nakikinig, pinagpala ka sa lalaking lahat at sa babaeng lahat. Oh, glory to Jesus. Grabing mga karanasan yun. Grabe talaga, nakakaiyak, nakakaiyak sa tuwa ng pagkalaya ni Charito Carbonell. Ang aking masabi, magpatuloy ka. Patuloy kang magbasa ng salita ng Diyos. Feed your spirit. Feed your spirit strong. Find time na bumalik ka sa salita ng Diyos para mabago ang iyong ways, mabago ang iyong manners, mabago ang iyong thinking, mabago ang lahat. Kaya mga kaabangers, hallelujah, patuloy tayong manalangin. O Lord, in the name of Jesus, oh, in the name of Jesus, Father, we pray, o panalangin namin, na ang iyong napakayamang grasya ay sumambulat sa buhay namin ngayong araw na to.
Continue to meet us, Lord. Continue to open the eyes of our understanding that we may know you. We may understand your word. In the name of Jesus. Oh God, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, continue to pour out your spirit, oh Father. Pour out your spirit to us, oh God. In the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, oh God, Holy Spirit. In Jesus' name. Amen at amen. All of my heart, all of my soul, all of my strength, Lord, I offer to you. And with my song, the song that I sing, I will offer to your holy name. And this life that I am giving you, Lord, holy and acceptable to you. And I know I can't do anything without you, Lord. And the only thing that my heart's desire is to be in you and your will alone. Oh my Lord and my God, I worship your holy name. All of my heart, all of my soul, all of my strength, Lord, I offer to you. And with my song, the song that I sing, I will offer to your holy name. And this life that I am giving you, Lord, holy and acceptable to you. And I know I can do anything without you, Lord. And the only thing that my heart's desire is to be in you and your will alone. Oh my Lord and my God, I worship your holy name. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Oh, yes, Lord. Bless your people, Lord. Hallelujah. Bless our nation. Hallelujah. This life that I am giving you, Lord, holy and acceptable to you. And I know I can do anything without you, Lord. My Lord, and the only thing that my heart's desire is to be in you and your will alone. Oh my Lord and my God, I worship your holy name. Oh my Lord and my God, I
worship your holy name. Oh my Lord and my God, I worship your holy name. Amen. Hallelujah. Nakaka-bless yung kanta. Grabe, ano? Tama talaga ang Matthew 22. Love God with all your hearts, with all your soul, and with all your strength. Tama nga talaga, mga kapatid, kasi love conquers all. Sabi ng 1 John chapter 4. No? Sabi ng 1 John chapter 4, perfect love cast out fear. Because that is the love of God that has been poured out by God to our hearts. In Romans chapter 5, verse 5. And in Romans 8, love conquers all. That's why walk in love in Ephesians chapter 5, verse 2. Walk in love. Lakaran and Colossians chapter 3, verse 14, put on love. No, napakahalaga ito sa ating mga buhay. Put on love, isuot ang pag-ibig. No, isuot ang pag-ibig at sinasabi niya sa salita niya doon sa Ezekiel 36:26 to the following, na sinasabi niya na doon, mga kapatid, na bibigyan ko kayo ng pusong masunurin. Pusong masunurin. Kaya sa 1 John chapter 5 verse 3, sinasabi doon na ang it's to obey God is not a burdensome. Ang pagsunod sa Diyos ay hindi po mahirap. Bakit ka nahihirapan? Kasi something na may kulang na qualities sa buhay natin. Something na may qualities na kailangan nating ma-develop sa ating pagkataong panloob. Na itong quality na ito yung divine nature na tinutukoy ko lagi sa inyo. Ito yung divine nature na kung saan na sinasabi ng 1 Peter, 2 Peter chapter 1 verse 5, di ba? Chapter 1 verse 4 na ang divine nature na ito, which is the divine character of Christ, a Christ-like character of Christ, na itong nature na ito, yung spirit na ito ang magbibigay sa atin ng capacity, magbibigay sa atin ng capability, magbigay sa atin ng divine enablement to do what is pleasing to God, to do what is pleasing to Him, to do in a manner that is pleasing to Him. No, able to do it because why? That divine enablement. Sabi ng Romans chapter 5, the quickening spirit. The quickening spirit, my dear people of God, ka-DLS, I want you to see this because it's not about how much we can do. It's all about the being. It's all about the renewal of your inner man. The transformation, how transform in your inward will determine your action, your ways, your lifestyle, the way you talk, no, the way you speak. Mga kapatid, it's all started in your inner man. It all started within you. And that's why if you understand the Word of God, if you understand this, I am telling you, the Lord will not put you to shame. The Lord will not put you to shame. Ito ang problema natin kasi ang problema natin, di natin alam paanong i-handle. No, di ba sinasabi ng Romans chapter 5 na yung word na quickening spirit, na yung tinatawag na quickening spirit, ito yung introduction by faith into this grace. Sa Romans chapter 5 verse 1 and 2. Nasabi niya, therefore having been justified by faith. Having been justified by faith, sabi doon ay we have peace with God. You are no longer God's enemy. You are a friend of God. Wow, hallelujah. Yun yung peace with God. You are no longer His enemy,
but you are already, God called you sons. God called you children. No, God called you citizen of heaven. God called you the carrier of His grace. Wow, ang galing ano? Ang galing mga kapatid. If you have that understanding, if you have that experience with God, I am telling you, He will enable you to prosper in all matters. Hallelujah. In all things, He will prosper you. Kaya nga, I give you strength to prosper, sabi niya sa Deuteronomy 8:18. And to prosper, the meaning of the word give you strength. The word strength means your understanding. The word strength means your wisdom. The word strength means your knowledge. Through the true knowledge of Christ Jesus. And these are all the qualities that God wants to form in you. God wants to flow through you. That God wants to work through you. Kaya nga sabi ni Pablo sa Romans 15:18, I will not presume to speak of anything except what Christ has been established through me. Wow, grabe yan, ano? Except what Christ has been established through me. Hindi siya mangangahas na gagawin yan. Liban sa ginawa ni Lord sa buhay niya. Di siya mangangahas, kaya huwag tayong magagaling-galingan. Di tayo talaga pwedeng magagaling-galingan. Matalino ka lang, wala ka naman pera. Ano ngayon yan sa yung talino mo? O, talaga naman. May tama na naman tayo nito. Mahirap talaga tong, oo, magaling ka nga sa Bible. Wala naman problema, panalo ka sa reasoning. Panalo ka sa reasoning. Panalo ka sa katuwiran. Panalo ka lahat. Sige, iyon na lang ang panalo. Pero ang takbo sa buhay ay ito. Panalo ba ito lagi sa katwiran kung ang buhay mo naman ay liko? Oh. Sige nga. Pag-usapan natin ito. Mag-usap tayo. Spirit to spirit. Heart to heart. Pag-usapan natin to kasi, alam mo, ang tagal mo na sa gawain ng Panginoon, di mo namamalayan. Kasi to see the kingdom is one thing. To enter the kingdom is also another thing. But the most important thing is to inherit the kingdom of God. You must know how to inherit and possess the kingdom of God. We need to do that. We need to experience that while here on earth. Hindi mo kailangang mamatay, pumikit ang mata bago mo ma-experience yan. Kasi gusto niya talaga na ma-develop ka, gusto niya talaga na ma-forma kasi ang formation, the true formation ng development is always of the working of the Spirit is always started in the inner man. Nagsisimula yan sa iyong loob. Kaya nga po mga kapatid, kung iyong mababantayan na ang Bible, sabi sa verse 3 ng Romans chapter 5, not only this, hindi lang po yung nagkaroon ka ng peace with God, hindi lang to yung na-justified by faith or pinatawad ka, nilinis ka, hindi lang din po yung peace with God through our Lord Jesus Christ, doon sa Romans chapter 5, verse 1 and 2. No? Kaya nga, sabi niya, we have also obtained our introduction by faith into this grace. We have also, di lang din na-obtain natin yung quickening spirit na yan. Di lang din po yun na-obtain kasi introduction nga po yan eh. Pasimula nga po yan. Basahin mo ang Romans 5 mo. O, tingnan mo, di mo na mamalaya. Yan nga binabanggit nga yan ng Panginoon sa buhay mo. Kaya kailangan mong maintindihan yan eh. Ito yung tinatawag na, yung sinasabi ng Revelation 19 verse 7 to 8. Kung ikaw nagsusulat, magsulat ka lang, makikita mo yan. Yung aking binabanggit sa iyo, madugtong-dugtong mo na yan, magugulat ka na ito yung aking missing link. Oh, hallelujah. Ito yung aking nawala. Ito yung aking nakaligtaan. Ano ngayon ang pakinabang dyan sa alam ng ulo mo? Sabi din yan ng 1 Corinthians 14:14. Pag pumasok na ang Diyos sa spirit ng tao, wala nang pakinabang ang isip niya.
Di na ho talagang pwedeng pakinabangan yon. Lahat ay pwedeng ibabypass yun ng Spirit. Kasi why? Gustong mag-uumalma ang Spirit ng Panginoon. Nga lamang ang tanong, how matured are you na makarinig niyan? Gaano ba ka-matured are you na makarinig niyan? Gaano ka ka-matured? Gaano ka ga-sensitive ang spirit mo para i-communicate ang mga salita na yan sa iyong soul area. O, ibig sabihin yan sa iyong logical mind. Kasi ang mind natin lagi nagra-rationalize kasi yan eh. Kaya yung spirit, dire-diretso yan eh. Pero ang mind natin, laging nagra-rationalize yan. Kaya yung introduction by faith into this grace, ang sabi niya, magugulat ka, which we stand. And the word stand, we stand, means you're standing with God. Paano kang tumayo sa Panginoon? Paano mong pinanghawakan yung pagtayo mo sa Panginoon? Yung katatayuan mo. Nai-imagine mo ba na tumayo si Elijah? No, tumayo si Elijah. Nung pagtayo ni Elijah sa 2 Kings 17, di ba si Elijah, 2 Kings ba yun? Di ko maalala, basta yun yung area na yun na nung tumayo si Elijah ang nasa harap, ang Diyos nasa likod. Ay talagang makikita ka na ang Panginoon nag-back up sa kanya. Truly mercy. Sabi nga ng Bible ng Psalms, truly mercy and goodness will follow. Nasaan ba yung word na follow? Ang follow ba nauna o ang follow nasa likod? Kasi God is merciful, di ba? Hallelujah! Talaga naman ito, dapat maintindihan natin. Truly mercy and goodness will follow all the days of your life. Ito yung divine nature na ito na sinasabi ng 2 Peter, pakinggan mo yung kagahapon. Ito yung divine nature na ito na kung saan gusto ng Panginoon ma-accomplish ito sa buhay mo. Kaya nga sinasabi ni Paul, I will not presume of anything except what Christ has been established through me. Established through me. Wow, ang galing yan. Kaya kung ikaw na ikinig ngayon, magugulat ka kung paano itong tinatawag, kung sinasabi itong series na ito, Pursuing Maturity. Itong series na ito, let us press on towards perfection. Yung sinasabi ng Hebrew chapter 6 verse 1 to 3. Mga kapatid, kaya ito yung aking pinili para magulat ka, makita mo na mayroon talagang dapat nating pagpursigihan. Meron talaga tayong dapat lakaran. Meron talaga dapat na mag-participate tayo. Kaya nga yung word na which we stand. Oh, grabe alam mo, pag ito atin to talagang naunawaan at di lang naunawaan, ma-experience pa natin ito. Kasi ang maunawaan is one thing, pero hindi mo na-experience yung naunawaan mo. Yun ang problema. O, problemang malaki yun. Oo, sinasabi. Kaya nga magkaiba ang inherit eh. O, magkaiba ang inherit sa enter. Naka-enter ka sa kingdom, na inherit mo ba? O, yun ang problema mo. Kasi problema natin, masaya na lang tayong na born again. So, unless a man be born again, he cannot see. So, ngayon na born again ka, we can now see. O, wag naman tayo watchers. O, wag naman tayo maging tagapagmasid lang. Kundi lahat tayo ay magiging experiential knowledge meron tayo. Natikman lang natin, hindi tayo tagapanood. Tayo ang nakatikim. Tayo din ang nakaapak. Naapakan natin, dito pa lang sa lupa na to, maapakan na natin. Kaya sinasabi ng Romans chapter 5 verse 3, nasabi niya rito, na ang binanggit niya rito, sabi niya, and not only this. Bakit sinabi ni Pablo ito na not only this, but we also exalt in our tribulations.
Exalt, biro mo, nagagalak kami sa aming mga pagtitiis. Ibang usapan yan. Bakit merong pagtitiis na nagagalak ka pa? Ang tindi niyan na paano mo ngayon itornilyo ang iyong utak niyan? Paano mo ngayon maintindihan yan? Lahat ng mga common sense said, lahat ng mga nagtitiis, wala namang masaya dyan. Wow, halaga talaga. Ay, nako. Tingnan mo ang Bible. Tingnan mo salita ng Diyos. Ito yung hugot. Ito yung ating paghuhugutan. Saan tayo humuhugot ng ng strength? Saan tayo humuhugot ng principle? Saan tayo humuhugot ng ating standard sa buhay? Saan tayo humuhugot ng ating pagkukunan? Pagbabasihan? Kung tayo pa ba'y tama o mali? O may tama tayo? Ayun ang problema. Ano ko, Diyos ko. May tama tayo lagi. O, lagi na lang tayong tinatamaan. O, lagi na lang tayong binabangungot. O, paano ngayon yan? O, sino ang namili niyan? Di ba ikaw? Kaya nga sabi niya, we also exalt in our tribulation. Knowing, ito matindi, knowing that alam namin na itong tribulation na ito ay magbubunga ito ng pagtsatsaga. The tribulation brings about perseverance. Brings about perseverance. Kaya nga mga kapatid, kung mapapansin nyo po ang salitang perseverance, ito yung aking gustong makita nyo ay ang series na ito tungkol sa aking binabasa lagi sa inyo sa Bible mga kapatid. Di ba? Sabi ko sa inyo dito sa Bible doon sa 2 Peter chapter 1. 2 Peter chapter 1, di ba binanggit ko to sa inyo? Binanggit ko to kagahapon na nandoon tayo sa virtue, sunod ay knowledge. Di ba sa 2 Peter chapter 1? Kasi alam natin, kahapon pinag-usapan natin yung qualities na yon, na kapag meron ka ng qualities na ito, hindi ka iiwanan at mauuwi sa wala. Bagkus, kapaki-pakinabang ka dahil gumagalaw yung machine na yon, yung ating pong makinarya na yon sa ating pagkataong panloob na ito'y nagpo-produce. Hallelujah! Na meron kang tinatawag na producing machine. Catch the spirit, ha? Meron tayong machine sa loob. Ikaw naman, catch the spirit. Ibig sabihin, meron tayong pinaghuhugutan. May may gumagalaw sa buhay natin na it takes a lot of diligence na kind of spirit. It takes a lot of patience, ng perseverance. Ito yung, alam mo, di ba, sinasabi ko lagi sa inyo na ang diligent na tao will rule, di ba? Ang diligent na tao, sabi ng Proverbs yan eh, di ba? Ang diligent na tao will rule. Pero ang taong tamad, ano mangyayari? Ano ang mangyayari sa taong tamad? Yun ang problema. Kasi ang taong tamad, wala po talagang idudulot yan. Kaya kahapon, pinag-usapan na natin to. Kaya magugulat ka na kung bakit kahit matagal ka na sa gawain ng Panginoon, bakit hindi mo natitikman ang isa sa mga patotoo na yan? Wow, di ba? Yan yung isa sa kailangan nating maintindihan. Kaya dito, kitang-kita natin. Di ba sabi nga sa Bible, kitang-kita na natin sa 2 Peter chapter 1 verse 5 to the following. Makita na natin na yung tinatawag ng Bible na kailangan natin with all diligence. Di ba sa chapter 1 verse 5 diligence. Merong diligence doon eh. May tinatawag na diligence, chapter 1, verse 5. Tingnan natin. Sabi niya, sa verse 5, ay ganito. Sabi niya ay ganito, mga kapatid. Sabi niya, now for this very reason, also applying all diligence. Mayroon po talagang diligence.
Meron po talagang pagtitiis, patience. Meron po talagang perseverance. Same thing po sa Romans chapter 5. Kasi sa aming pagtitiis, magbubunga ng perseverance. Magbubunga. Ito yung mga qualities na gustong ma-develop ng Diyos. And you need to respond. You need to participate in this area. Hindi yan, let the Spirit as the Spirit leads. Ang tagal ka ng ginabayan ng Spirit. Ang ginahanap ng Holy Spirit ay maging doer ka na ngayon. Ayan ang binabanggit ng James 1. Ayaw niyang tagapaniwala ka lang. Ayaw niyang tagamasid ka lang. Ayaw niyang naniniwala ka lang. Kasi ang diablo, sabi ng James chapter 2:19, ang diablo ay naniniwala din. Ito, talo tayo lagi dito. At nangangatal pa, takot na takot ang demonyo sa sobrang paniniwala, sobra ring panginginig nila sa Diyos. Ikaw, nanginig ka na ba? Tingnan mo. Kasi alam mo bakit? Bakit wala tayong ganyang consciousness? Kasi yung ating understanding, yung ating knowing, ang ating experience, hindi nagtugma with what the Word of God is telling us to do it. Wala tayong standard. Kinapos tayo ng standard o baka dahil sa we are not accustomed. We are unaccustomed. We are not accustomed to the will or to the Word of God. Sabi ng Hebrew chapter 5 verse 13. Because they are not accustomed to the Word of God. To the will of God. To the Word of righteousness. Bakit? Because they are infant. Yan ang problema ngayon. Ang problema, immaturity talaga. Ito yung dapat lutasin sa body of Christ. Ito yung dapat lutasin sa gawain ng Panginoon. Na kailangan ng all of my heart, all of my soul, and all of my strength, Lord, I offer to you. Kaya nga sinasabi niya, now for this very reason, also applying all diligence, yan yung all of my heart. Ay, grabe to. All of my soul. Heart sa Bible means spirit. Which is your conscience. Yan yung meaning niyan, yung spirit na yan. Ang meaning niyan, yung conscience mo. Ang meaning na yan, yung intuition mo. Ang meaning na yan ay yung communion na yan. Gaano ka-online ang iyong contact sa spirit sa Lord at ikaw? Applying all diligence. In your faith, supply moral excellence. And in your moral excellence, knowledge. And in your knowledge, self-control. And self-control, perseverance. Kaya may kita mo ang Romans 5, idikit-dikit mo, ang lapit-lapit talaga. Tingnan mo to kaya sinasabi ng verse 8 din, ay verse 10, Therefore, brethren, ng 2 Peter chapter 1, be even more diligent. Lalo kang magiging mapagpursige. Applying all diligence. Sa verse 5. Sa verse 10. Be even more diligent. For what reason? Na kailangan atin talagang bigyan ng effort ito. Di ako magtataka bakit si Paul, I labor for you. Sa Galatians 4:19. I labor for you until Christ is formed. Why sinabi niyang I labor? Yan yung diligent. Yan yung magbibigay ka ng effort talaga.
Yung effort naman na mayroong resulta bukas. Hindi yung nagtitiis mauwi sa wala. Kundi yung magtitiis ka, pagtitiis na mayroong pong kasiguruhan bukas. Hindi po yung pagtitiis na nangangapa bukas. Di bali ako magtiis ngayon, alam kong bukas meron akong aanihin. Hindi yung, nagtitiis ako ngayon pero parang tingin ko walang resulta. Yun ang masakit. So mamili ka rin anong klaseng pagtitiis yan. Grabe to. Namili ka rin. Kasi ikaw din ang mamimili niyan eh. Walang iba. Bibigyan ka ng Panginoon ng understanding. Yun yung quickening spirit na yan. Yung understanding to know what is right and to know what is wrong. Able to judge. Able to discern, sabi ng Hebrew chapter 5. Hebrew chapter 4, verse 12. Able to discern the intent, the thought and the intents of the heart. So ano yung ating at ano yung ating pang-filter? Para matimbang natin what is right and what is wrong. Ito yung ating kulang na dapat i-deal sa ating mga hinahanap sa buhay. Kaya sinasabi ng verse 10 ng 2 Peter chapter 1, do these things. 2 Peter chapter 1 verse 10. Do these things. Na ang ibig sabihin ng do these things, na ang ibig sabihin meron kang consistency. Hindi tayo balisaw-saw. Hindi tayo pabago-bago ng isip. Ito yung tinatawag na consistent practice. Oh, hallelujah. Grabe yan, Kaya nga po, ito yung sinasabi ng Revelation chapter 19, na sinasabi ng Revelation chapter 19, na kung saan na ito yung fine linen, na sinasabi na ito yung meaning ng fine linen, verse 7 to 8, ng fine linen na yan ay walang iba kundi yung righteous acts of the saints. Righteous acts of saints. Hindi sinabing righteous acts of Christ. No. Righteous acts of saints. Na ang ibig sabihin, do these things. Do these things. Kung yung dikit-dikitin yan, tama talaga Bible. Oh, nasa grace naman na ako. At ang grace hindi naman galing sa aking lakas. Sus ko, nawala ka na kung saan ka lulugar ngayon. Ako naman ay nasa grace din. Pero yung grace na yan ay introduction lang ng Diyos sa atin yan para ikaw ay mailagay mo na sa maipwesto sa tamang lugar. Yan yung sinasabi ko. Tamang lugar. Bibigyan ka ng quickening spirit. Yun yung grace, sabi ng Romans 5. Hallelujah. Pag naunawaan mo to, di ka lang talaga. Kaya sinasabi ng Hebrew chapter 12 verse 15, see to it. See to it. Tiyakin mo talaga. Tiyakin mo talaga na di ka kapusin ng grasya. Kaya mayroong salitang do these things. Read your Bible. Gawin nyo ito sa 2 Peter chapter 1 verse 10. Do these things. Para hindi po tayo laging naiipit, para hindi po tayo laging, Lord, ba't nagkaganito buhay ko? Nagsisimba naman ako lagi. Nag-iikapo pa ako, madyak ko po. Naku po. Sabi ng Matthew 23:23, nakarating ang cash mo, pero nakalimutan mo ang mas mahalaga. Huwag nyo namang kalimutan ang mas mahalaga. Ito yung pagiging makatarungan, ito yung mataas ang conscience, ang conscience spirit mo yan. Yung pagiging mahabagin, yun yung spirit meron ka. Bakit pwede ba nating suhulan ng Diyos? Pwede ba nating
bayaran o i-bribe ang Panginoon. You cannot bribe God. Na alam mong nag-uunido na may kulang talaga, mayroong talagang missing link doon na yung kung sinasabi ng Bible, ito yung sinasabi niya sa salita niya na kailangan diretso na yan. Yun yung fine linen na yan. Yun yung righteous acts na yan of the saints, mga kapatid. Ito yung habitual na yan. Yung ating paano nagiging ugali natin yan. Paano yung ugaling langit in the very person of the Lord Jesus Christ na nabuhay sa atin, na kung saan yung quickening grace na to, yung life of Christ na ito, yung divine nature na ito. Do these things. Kaya sinabi niya, be even more diligent. To make what? To make your call certain. To make your election sure. For if you do these things, sabi niya, for if you do these things, you will never, never, never stumble. Ang galing, ano? Excuse me. Sorry, Sino andyan? Hallelujah. Oh, sorry po, charger natin. Okay po. Na if you do these things, meron po talagang part tayo na atin pong talagang pagpupursigihan, na atin po talagang dapat pagyamanin, kasi meron ho talagang isang araw, aanihin talaga natin na ito yung ating i-exercise bilang citizen of heaven, bilang tagalangit. I-exercise natin yan, no? Exercise diligent effort para ang atin pong pagkataong panloob ay di ma-disqualified. Oh, hallelujah. Nagtataka ka, tingnan mo, ang tagal mo na sa gawain. May title ka na. Ano man title nilagay sa'yo. Pero bakit hindi mo na-i-enjoy yung benepisyo na yan, yung side benefits na yan to the fullest, to the fullest, to the fullest. Yon. Bakit hindi mo na-exercise yan? Kasi, tama ang Bible talaga. Do these things. Do these things para di tayo mauwi sa wala. Di tayo maiwanan, di tayo maging short-sighted. Di tayo magiging, sabi ng, hallelujah, sabi ng 2 Peter chapter 1 verse 8. Verse 8 and 9. Kasi for he who lacks these things is short-sighted. Ang kukulangin yan, kakapusin yan, ay magiging short-sighted. Kaya nga, para di tayo maging short-sighted, di tayo laging magiging born again na failure, di tayo maging born again na laging naiipit, di tayo magiging ipit lagi, di tayo laging nasa sandwich ng problema, mga kapatid. Ito po yung habitually living. At in another way around, pwede pong habitually living with what God don't want. With outside God, outside Christ-like, outside the person of Christ Jesus. Yan po, pwede po ring habitual yan. Pwede rin yung habitual na inside Christ living, inside Christ-like character. Kaya nga po, sinasabi ko sa inyo, na binabanggit ko sa inyo, yung mga qualities na yon, yung mga virtue na yon,
Binanggit ko yan sa inyo kahapon. Sunod yung knowledge na yon. Aking sunod-sunod na binanggit sa inyo kagahapon, yung Proverbs chapter 2. Now, ngayon, dito naman tayo ngayon sa chapter 2, na chapter 5 na ito, chapter 1 na ito, na kung saan mapapansin nyo na binanggit ng Bible na naman ay yung salitang temperance. Sunod ng temperance na yan, mga kapatid, meron po talagang sunod ay self-control. Sunod ay perseverance or patience. Iisang meaning ang patience and perseverance. Pero sa iibang gamit. Kaya may kita nyo po, kung mapapansin nyo po mga kapatid, na binabanggit ng Bible tungkol sa temperance, tungkol sa self-control, na kung saan makikita nyo po yung senses na yan, yung ating senses of the Spirit. Tingnan natin sa Hebrew chapter 4 verse 12. Kumbaga, Hebrew chapter 4 verse 12, Hebrew chapter 5 verse 14. Hebrew chapter 4 verse 12. No, tingnan natin po mga kapatid. Hebrew chapter 4 verse 12 at saka Hebrew chapter 5 verse 14. No, tingnan natin to. Sabi niya sa Hebrew chapter 5 verse 14, but solid food is for the mature, who because of practice, now, grabe to, who because of practice have their senses trained. Senses trained. Senses trained to what? To discern good and evil. To discern good and evil. At ito pa, dito tayo sa Hebrew chapter 4 verse 12. For the word of God is living and active and sharper than any two-edged sword and piercing as far as the division of soul and spirit, of joints and marrow. And the word of God is able to judge the thought and intentions of the heart. The word of God is able to judge. Ito po yung senses na to, na titrained, na pag ang senses na yan ay naging conscious sa word, naging sanay sa word, accustomed with the word of God. Sanay sa word. Babad sa word. Ito yung baptism eh. Baptism in the word eh. Ito po yung malubog ka sa salita ng Diyos. Mapakain ang spirit mo ng salita ng Diyos. Kaya nga, ang salita ng Diyos sa Jeremiah na 23, na ang sabi doon ay ang salita ng Diyos is a hammer. Ang salita ng Diyos ay hammer siya. Ang salita ng Diyos ay apoy siya. Mga kapatid, able to judge the thoughts. Hallelujah. Able to judge the thoughts and the intention of the heart. The inoia. Intention of the heart. The inoia. Kaya may kita nyo po, balang araw, pag-usapan natin yan. Yung inoia and noia. Alam mo ba? Kaya may kita po natin na yung Bible talaga, yung temperance na ito, ito yung self-control na ito, yung temperance na yan. Kasi si Moses, kahit gaano, ay ang daming mga tao, milyon na tao, pero sabi ng Diyos, wala akong nakitang righteous sa kanilang panahon maliban kay Moses. Pero sabihin ko sa iyo, bakit si Moses, di ba? Mainitin naman ang ulo niya na. Pero iba talaga ang standard ni Lord. Iba talaga standard ni Lord. Pero sabi niya, walang ibang righteous sa panahon niya kundi liban kay Moses.
tanongin kita, di ba si Moses may initin ng ulo? Di ba si Moses ay napakataas ng ano? Pero makikita nyo po, sa Diyos ay talagang, anong ibig kong sabihin dito sa temperance na ito? Ito yung temperance mo mga kapatid, na meron pong itong senses na ito, ay na-train po ito with what God wants. Kaya nga po, yung self-control ay ito yung nakokontrol mo ang iyong action. Ito yung nakokontrol mo ang iyong emotions. Nakokontrol mo ang pulso mo. Nakokontrol mo ang iyong thought pattern na kung saan, mga kapatid, at kapag na-develop ito sa buhay mo, mga kapatid, napakapayapa. Kaya iyan yung sinasabi sabi ng Philippians 4:9 that the peace of God, the God of peace will reign and guard your heart. Hallelujah. That the God of peace will reign. That the God of peace will guard your heart. Ano ang dimension doon? Ano ang kanyang gustong tukuyin? Ito yung what you have heard, what you have received, what you have learned, and what you have seen. Apat po yun. Ay, grabe, ano? Again, what you have heard, what you have received, what you have learned, what you have heard, and what you have seen in me. Ang mabigat dyan, yung seen in me. Nakikita ba sa atin yan? Bakit si Carbonell, yung kaninang nagpatotoo, bakit napihit ang puso niya? Bakit nagkaroon siya ng ganong patotoo? Dahil may yumakap sa kanya. What you have seen in me. Nakakaiyak, ano? Isipin mong mabuti. Yung taong imposibleng magbago. Ilang panlalalaki yun? Ilang, ay grabing patotoo yun ah. Walang makakapagbago ng ganong tao. Liban sa Diyos. Si Nicodemo, sabi niya kay isang gabi, sabi niya kay Jesus, walang makagagawa niyan, liban ang Diyos na ay nasa sa kanya. Siya nagpapatotoo nung kinatagpo niya si Jesus. Ito, si Carbonell na to, walang makagagawa sa buhay mo na yan, liban sa Diyos, liban sa Panginoon. Si Charito Carbonell na nagpatotoo kanina, walang makagagawa niyan, liban na ang Diyos ay nasa sa iyo. Mga kapatid, may yumakap sa kanya, hindi siya pinandirihan, kahit ang kanyang kahapon ay pangit, kahit ano pa ang isabihin ng tao sa iyo na ikinahihiya ka, itinatabi ka, pero hindi ganyan ang Diyos. Pero wag mo na ulitin, ha? Ang hirap yun. Ito yung self-control. Ito yung bunga ng pag-yield mo sa Holy Spirit. Hindi sa laman. Kaya nga po, nangangailangan ito ng emotional intelligence. Yung emotional intelligence mo, yung awareness mo sa iyong sarili, yung pag-manage mo ng iyong pamimili sa buhay, yung paghawak mo, ay nako mga kapatid. Nai-imagine nyo ba sa Genesis 39 verse 6 to 12? Kung paanong na-develop ang sarili ni Joseph? Kung paano niyang pinigil ang kanyang sarili? Wow! Oh, hallelujah! Di ba nasa Genesis 39, verse 6 to 12? Ano sabi diyan? So he left everything he owned in Joseph's charge, and with there he did not concern himself with anything except the food which he ate. Now, Joseph was handsome. Oh, ang gwapo pala ito. Parang katulad ko. Kasingit. Handsome in form and appearance. It came
about after these events that his master's wife looked with desire at Joseph and she said, lie with me. Itong si Mrs. Potiphar. Di ka ba naman talaga hahabulin ang gwapo pala ng bata na to? Handsome in form. Wow, grabe to. Appearance. Tapos sabihin ni Mrs. Potiphar, halika tabi ka sa akin, higa tayo. Alam niyo po kung paanong pinigil ni Joseph yan? Behold with me here, my master does not concern himself with anything in the house, and he has put all that he owns in my charge. Di niya masukat isipin na aking samantalahin yung aking Panginoon, yung aking amo, pinagkatiwalaan ako at ayokong samantalahin ang kabutihang pinakita niya sa akin. Kaya wala nang ibang trabaho binigay sa akin pinagkatiwala liban sa iyo. Di ka pinagkatiwala sa akin. Grabe, no? Kaya sabi niya sa verse 9, how then could I do this great evil and sin against God? As he spoke to Joseph day after day, he did not listen to her to lie beside her or be with her. Katinding grasyang self-control to. Kaya mapapansin niyo po kung gaano kaya dapat tayo ay ma-develop ito sa buhay natin, yung consciousness natin, yung intelligence ng ating awareness, ng ating emotion. Mga kapatid, yung ating pagkaunawa, yung ating pong mga grasya na yan, na ma-develop ng gusto ito sa ilalim ng pamamahala ng Holy Spirit sa buhay natin. Paano natin kinokontrol kung paano tayo may pera, paano ba natin inaayos ang para sa Panginoon? Paano ba natin binigay ang para sa Panginoon? Paano din natin binibigay yung para lang sa ating sarili, konsuelo sa ating sarili, at yung obedience mo sa Panginoon? Alam mo, pagsunod sa Diyos, kailangan ng self-control. Alam mo bakit? Kasi sabi niya, paano ko gawin ito? Nagawin ito against God. Kaya may kita nyo po, napakahalaga po to. Kaya dito, maintindihan natin kung gaano kataas ang grasya ng Panginoon sa buhay ng isang individual. Na hindi po natin ito magawa kapag hindi po natin kasama ang Holy Spirit sa buhay natin. Kung hindi manguna sa atin ang Holy Spirit sa buhay natin, kapuso talaga ang tao. Kaya ito yung sinasabi ng Bible, put on. Mamimili ka talagang isuot mo ba ang katuwiran ng Diyos o iyong huhubarin ang katuwiran ng Diyos. Kaya yung sinasabi ng 2 Corinthians chapter 5, verse 17, to those who are in union with Christ, He is a new creation. Na ang ibig sabihin niyang word na new means rebirth. Ang ibig sabihin niyan sa Greek word means rebirth. Ang ibig sabihin niyan means balik, bumalik. At ang meaning ng new creation, ang word na creation sa Greek word, ang meaning niyan means original form. Na ang ibig sabihin niyan, in union with Christ, He must go back to the original form. Ano yung original form? Let us make a man in our own image. Meaning, bumalik tayo doon sa spirito. Kasi the word spirits means image. Kaya nga, it's no longer us, but Christ.
Kaya nga may salitang, less of me and more of Him. Kaya nga may salitang sinabi si John, I must decrease so that the Lord increase. Kaya may salita ng Galatians 2 na sinasabi dong, it's no longer I who live, but Christ lives in me. Kaya may sinabi sa Philippians 4:13 na I can do all things through Christ who strengthens me. Wow, ito mga kapatid, pag naunawaan natin to, atin itong na-practice, ito yung sinasabi ng Revelation 19. Ito yung fine linen na ito. Ito yung habitual living na ito, na righteous life. Ito yung manner na ito. Ito yung ways of God that God wants that so that people can see Christ. We can represent the kingdom of God here on earth. Atin po siyang malakaran dito sa lupa pa lang, makita ng tao ang langit na lumalakad through you. Through you, in you, ay mga kapatid, ito po yan, yung kingdom of God is within you. Luke 17:21. Dapat sinabi niya sa Colossians chapter 1:27, Christ in me, the hope of glory. Ay, grabe, no? Kapag hindi natin ito maintindihan, hindi natin ito maranasan, kala natin, lang naman yan, church lang naman yan eh. Simba-simba lang naman yan eh. Kaya ang nangyari sa atin, naging religious. Kaya buhay natin, ganyan na lang, nag-maintain. Kaya ito yung Revelation 19:7-8. Ito yung sinasabi niya na, basahin nga natin. Sabi niya, let us rejoice and be glad and give the glory to Him. For the marriage of the Lamb has come, and His bride has made herself ready. Tayo po ikakasal sa Panginoon balang araw. Sabi ng 1 John 3, verse John 3:2-4, na ang kanyang babalikan ay ang mga kamukha niya. I-paraphrase natin, ang kanyang babalikan ay ang nakapagsuot ng tamang kasuutan. Anong kasuutan yan? Ito yung tinatawag na righteous acts. Ito yung fine linen na righteous acts of the saints. Ito yung sinasabi niyang bride has made herself ready. Ito yung paano niya ginawang made. Bakit past tense ito eh? Past tense, present, progressive ito eh. Na ang ibig sabihin, yung word na has made, na mapapansin niyo po na we need to do it habitually, living righteously. By His grace, by His word, by His presence, by His power. Grabe mga kapatid. Sulit talaga ito. Kaya makikita mo, mapapansin mo sa buhay natin na to, di po mo po talaga sasabihin na, naniwala naman ako. Bakit nagkaganyan? Alam mo kung bakit marami pong di ka po nalakaran sa araw-araw sa buhay mo. Kaya nga, it was given to her. Sino tong her na tinutukoy dito? Yung church. At sino ang church? Ikaw at ako. Na kung saan it was given to her to clothe herself
in fine linen, na kailangan mong isuot mo ito ng kanyang fine linen. Bright and clean, for the fine linen, o ito ang meaning, for the fine linen is the righteous acts of the saints. Kaya lagi tayong nagsasabi ng mga end time, hindi mo nakita ang iyong time. Yung kasalukuyan mo. Kaya sinabi ni Jesus, challenge yan ang mga yan. Sinabi niya, alam nyo kung kailan umulan. Alam nyo kung kailan iinit. Pero di nyo alam ang kasalukuyan yung kalagayan. Di nyo nababasa ang inyong kasalukuyang kalagayan. Ano po itong kasalukuyang kalagayan na ito? Ito yung righteous, ito yung habitually living righteously. Kaya ito, lagi kong paulit-ulit ito, kasi Bible din nagsabi niyan, na I will always remind you, even already you know these things. Sabi ng 2 Peter chapter 1, verse 13. Kahit alam nyo na to, 13 and 14, kahit alam nyo na to, di baling sabihin nyo sa akin, sirang plaka ako, sabi ni parang ganun ang context ni Apostle Peter eh. Di baling sabihin nyo, sirang plaka ako, pero kailangan ko pa rin, kahit alam nyo na to, sabihin ko pa rin, walang ibang pinag-iba yan sa nanay araw-araw na laging paulit-ulit, sirang plaka tuwing umaga. Kasi bakit sinasabi ulit-ulit yan? Kasi wala pang nakasunod. Kasi marami pang mga anak, ayaw sumunod. Marami pang mga anak, ulo pa lang ang alam, di pa gumagalaw sa paa. It was given to her to clothe herself in fine linen, bright and clean, for fine linen, the fine linen is the righteous acts of the saints. Mga kapatid, ito po yung hinahanap ng Diyos sa atin. Ito po yung gusto niyang matikman natin araw-araw. Oh, hallelujah. Nais niyang maranasan natin yan araw-araw. Nais niyang makita natin yan. Nais niyang maranasan natin yan at makita ng lahat, sabi ng 2 Peter. Sabi ng 2 Corinthians chapter 3, verse 2 to 3. Nababasa ng lahat, nararamdaman ng lahat, at nakikita ng lahat. Oh Lord, in the name of Jesus, bless your people, Lord. Bless your people, Lord, in the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you for the message. Thank you, God, Holy Spirit. In Jesus' name. Hallelujah. Praise God. God bless po.